Sa ngayon nga po mapapansin natin yung sentro nitong si Bagyong Ramil ay napakalapit na nga po sa northeasternmost portion nitong Northern Samar, kaya tumataas na nga po yung tsansa na magkaroon po ito ng landfall scenario dito sa may Northern Samar. Kanina nga pong alas 10 ng umaga, huli po nating namataan ang sentro nitong Bagyong Ramil sa sa coastal waters po ng Palapag, Northern Samar, at bahagya nga pong mas nag-i-intensify yung kanyang maximum sustained winds. Kanina 65 kilometers per hour po ito, ngayon ay nasa 75 kilometers per hour na po yung mga taglay na hangin nitong si Bagyong Ramil. Posible pa rin po yung mga pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. At ngayon, kumikilos po ito pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kaya yun nga po, may tsansa na maglandfall po ito sa may Northern Samar area. At kung mapapansin nga po natin, malawak po yung sakop ng mga kaulapan nitong si Bagyong Ramil. Kaya ay yung mga malalakas na hangin po nitong Bagyong Ramil ay concentrated po sa may northern periphery nitong bagyo. Ngunit mapapansin natin, meron pa rin pong mga dalang kaulapan itong si Bagyong Ramil kahit wala po masyadong malalakas na hangin dito po sa malaking bahagi ng Visayas. Kaya meron po tayong mga nakataas po na weather advisory po sa mga lugar po na yan. Tingnan po muna natin yung forecast track and intensity nitong si Bagyong Ramil. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ito pong bilog na yellow, ito po yung mga areas na makakaranas ng mas malalakas pa sa 39 kilometers per hour na mga hangin. So, sila po yung mga nasa wind signal, at kung tumaas naman po yung yellow circle, yun naman po yung mga nasa wind signal number 1. So simulan po muna natin. Ngayon, mataas na nga po yung tsansa na maglandfall po ito sa may Northern Samar area. So this noon hanggang early afternoon po yan. At mag-west-northwestward po ito, tumataas na din po yung tsansa na maglandfall po ito sa may Albay or sa may Sorsogon area ngayong hapon. At sa nakikita nga po natin, posible din po ito maglandfall sa may Catanduanes area. Pag landfall po nito ay babagtasin pa rin po nito ang west-northwestward movement, kaya't maaari pa rin po ito maglandfall sa ibang bahagi naman po o ibang isla naman ng Camarines Norte o Camarines Sur. Sa nakikita nga po natin, bukas naman po ng umaga ay maaari po itong mag-close approach o maglandfall din dito sa may Polillo Islands naman o ibang bahagi ng Aurora o Quezon. At nakikita natin na tropical storm category pa rin naman po ito pag landfall dito sa may Aurora o Quezon area, ngunit hindi natin nirule out o hindi natin inaalis yung posibilidad na mas mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm category. At nakikita natin kung maglandfall na ito either po sa may Aurora o Quezon area, ay babagtasin nito ang mountainous regions po dito po sa may Northern Luzon, maging po sa may Cordilleras at dito naman sa may Ilocos Norte. At nakikita nga po natin by Sunday naman po or bukas po ng gabi ay lalabas na po ito ng ating Luzon landmass, at sa Lunes naman ng umaga ay makakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit i-emphasize ko lang po itong ating cone of uncertainty, posible pa po kasi yung track nitong Bagyong Ramil ay mag-southward or mag-northward shift pa rin. Kaya para po sa mga nasa loob pa ng ating cone of uncertainty, ay inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan dyan na maghanda pa rin kahit hindi po sila yung direct hit ng sentro nitong si Bagyong Ramil.